welcome po kayo sa una nating vlog sa Sabong Idol. Ako nga pala si Glenn Osigan ng Hammerfoot Game Farm. So, kumusta kayo dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao? And also sa mga kapwa natin OFW dito. Ito yung buhay namin dito sa ibang bansa. So, walang manok. Maganda yung yard namin dito, pwedeng malagyan ng manok. Tingnan nyo. Ano? Ang ganda ng lagyan ng manok pero walang manok. Idol, no? Ito mga idol. Yan, o. Ang ganda ng yard natin dito sa Canada pero walang manok. So, ang ganda lagyan ng mga tipi dito. Yung mga kapitbahay. Medyo malungkot ang buhay pag mahilig ka sa manok dito sa Canada. Tagal pa makahawak ng manok. Ang ganda dito. Kung andun sa Pilipinas to, may tipi na to. Pero dito, malapit na mag-winter. Yun yung mga dahon nagsisimulan na mag-yellow. So, fall season na kasi dito. Kaya, malapit ng taglamig, snow, winter season. So, pag-usapan po natin kung anong layunin ng ating vlog dito sa channel natin, Sabong Idol. Hello mga idol, good morning po dyan sa Pilipinas. Ngayon, anong oras ngayon? Mga madaling araw pa yata. Dito sa amin, alas 11. So mga alauna dyan sa madaling araw sa Pilipinas. So kumusta po kayo at welcome po kayo sa first vlog natin sa Sabong Idol. Mga idol po natin is mga ka-breeders. So, yung mga nagsusumikap na umaasinso sa pagmamanok. So yun yung mga idol natin dito. Sana magtulungan tayo dito. Ang layunin po natin ng vlog na ito at ma-feature natin yung mga kapwa natin backyard breeders, lalo na ako taga Mindanao sa Caraga region, and then pero nagstay din ako sa Cebu. Ngayon nandito na sa Canada. So malungkot ang buhay dito pag nagmamanok ka. Mahilig ka sa manok, malayo sa farm, wala trabaho, bahay lang dito. So kwento-kwento lang tayo dito mga idol. So sana makashare sa inyo ng mga update dito kung magmamanok ka, mahilig ka sa manok. So mahirap talaga dito pag nandito ka sa Canada. So malayo sa farm, wala kang magawa, ano lang, trabaho, bahay, at saka pamilya. Lalo na pag may mga anak ka na dito na nag-aaral. So mahirap din, pero sa hilig natin hanggang YouTube na lang tayo kung nanonood ng mga videos, mga pictures, yung mga idol natin na vlogger dyan sa Pilipinas, Kakugi TV, Sabong Pinas, yun yung mga ano ba yung kay Canlas Brothers, lahat, maraming mga vlogger sa Melpi Katuka, yun sa Mindanao yan. So maraming mga vloggers, may inspired ka din sa mga na napipicture nila, so sa araw-araw nila ng mga vlog. So ako, napag-isipan ko din na mag-vlog kasi may munting manukan ako. Matagal na rin akong fighter, so nagtigil na ako kasi parang pagiging fighter is more on expenses ka palagi. Kahit tabla lang yung resulta nung, for example 4 ka, kahit dalawa pa yung panalo mo, dalawang talo ka pa rin. So ganun yung fighter. So hindi naman, makakapawala naman ng stress, pero kung tutusin, kung ma-realize mo sa bandang huli, ano yun, talo ka talaga, wala kang lalong-lalo na yung history ng farm ko, Hammerfoot Game Farm. Nagsimula kami doon, maganda yung palabas namin, maganda. At nagsimula yung pandemic, nagka-problema lang kami doon sa tauhan namin sa farm. So bininta yung mga manok namin, hindi namin namalaya ng farm manager ko na
nag-expect kami ng 300 na ma-harvest. So 70 na lang yung palang ang ma-harvest namin sa bandang huli. May sakitin pa. So talaga yung pinag-isipan ko, hinto muna namin. Hinto ko muna yung farm. Kasi kahit kawalan ko, mas lalong kawalan sa kanila kasi papasahod tayo at saka maayos na pakikitungo natin. So sa pag-isip-isip ko, so hinto muna. So bago ako babalik, siguro pagbabalik mo na ako, magiging breeder na ako. Wala. Kung may laban man lang, ano na lang yun. Libangan na lang. Pasensya sa Tagalog, hindi naman ako expert sa Tagalog. So, pipilitin kong mag-Tagalog para maano ninyo, maintindihan sa hindi lang sa Mindanao at saka Visayas, pati din sa Luzon. So, ngayon, ito pala yung ano ko dito sa Canada. Wala ka kasing libangan dito. Ano lang, videos, manonood ka palagi kung anong update sa sabong dyan sa Pilipinas. So, ganun din sa ibang bansa. Siguro mga OFW, kapwa OFW natin na mga mahilig sa manok. So, wala kaming alternative dito. Kundi yan lang. Manonood ng videos. Saka bumili ako ng kay idol natin, Beboy Enriquez. So dito, malalaman mo kung paano nagsimula yung Firebird Game Farm, tsaka from breeding hanggang conditioning. So malalaman mo lahat ng mga blood, hindi naman lahat ng mga bloodlines dito, pero na-explain ni Sir Beboy kung anong history ng farm nila, paano sila nag-success, paano nila na minamanage yung farm nila kung hanggang ngayon na very productive, very kumbaga successful na, one of the successful farm in the Philippines. So at least mababawasan nyo din dito, dagdag kaalaman din. So yun lang yung namin dito, buhay. So ngayon, ang layunin ko din sa farm ko, kasi nagsimulan ako magbe-breeding, yung Hammerfoot Game Farm. So sana suportahan nyo yun, kasi ang layunin nun maka-produce tayo ng super quality na breeding materials na matulungan natin, may bahagi natin sa kapwa natin breeders. Kasi yun nung napag-isip-isip ko, mas maganda maka-share ng bloodlines na sa mga kapwa breeder, kahit sa mga vlogger din, kapwa vlogger natin. Yun yung layunin din nila na tumutulong sa kapwa natin breeder. So ito, isa din itong pagbablog ko, kahit una lang to, hindi ko pa nga alam kung paano mag-vlog. Hindi. So ang layunin ko lang talaga, kahit bibili ako ng mga mamahaling materyales, so gusto ko ma-share sa kapwa natin mga breeders, lalo na sa mga backyard breeders. So gusto ko may bahagi yung mga bloodline na akala nila hindi na nila ma-afford, hindi nila ma-reach yung mga bigati ng mga breeders. So kahit dito sa farm ko, parang ako lang siguro yung gagawin ko yung sarili ko isang isip tulay para sa mga small time breeders at saka big time breeders. Sisikapin natin, mag-ipon ako para makabili tayo ng mga mamahaling materials. Kung anong breeders na binibilhan natin na sikat, kung anong linyada niya na sikat, yun lang din yung i-breed natin, yun lang din yung isi-share natin. So siguro iwasan kong mag-crosses para hindi ka malilito, kahit marami kang bloodline pero hindi ka malilito, kasi yun lang yung binibreed mo yun lang din yung isi-share natin sa kapwa natin breeders. So yun yung layunin natin, maiangat yung mga small time breeders. At pagiging isang sabungero, siguro mabago natin yung tingin ng pagiging sabungero, dahil sa ngayon nakikita natin marami ng mga umuunlad ng mga breeders yung iba kaagad yung ibig sabihin ng sabungero, sugarol, di ba? Yun dapat walain natin yon. Pag narinig ka na sabungero yan, may farm yan, so mas iba yung imahe. So may pera yan. So may pera naman talaga dito sa pagmamanok. Sa stat, gawin nyo lang ng maayos, pagsikapan nyo, at saka dapat dedicated kayo sa pagmamanok. Kasi talagang may pera talaga, kasi mahal yung
pag bibenta mo, may kantidad yun, may presyo yun, may halaga. So, maganda yung pagmamanok, basta wag ka lang munang magsugal na talagang yung binta ng farm ng mga manok mo, susugal mo rin. Dapat isa sa ayos mo, may plano ka na i-claim mo na yung, kahit nagsimula ka sa small time, dalawang o isang trayo lang, pagsikapan mo maayos na maipalaki mo yung mga sisiw at maging honest ka sa breeder, sa mga client na magiging breeder din in the future. Magiging honest ka sa kanila, dapat tulungan mo sila na maiangat mo din sila. Yung nakabili sa'yo, dapat masasabi nila, ito quality to talaga. Kahit small time breeder yung nabilang ko, pero yung mga manok niya, grabe. Talaga kung anong quality ng nasa mga malalaking farm, yun din yung quality na hinahanap ko. So kahit ganito lang do, pero alam ko maraming babalik sa iyo na client. Yung ganun na prinsipyo sa pagiging isang breeder. So yun lang siguro yung ano ko ngayon, update. Papakita ko sa inyo yung mga nasimula natin na maliit lang na area. So backyard lang kasi may pinsan ako na pinagkakatiwalaan ko, mahilig din sa manok. At saka mabait din, sinusunod niya kung anong plano natin. Kasi pareho din kami ng layunin. Sinasabi ko sa kanya palagi na pagsisikapan lang natin tong farm natin, kahit magastos, akong pagsisikapan ko din na mabigay yung mga pangangailangan sa farm. Basta sa kanya, dapat siya lang yung bahala sa farm management doon. Kung anong dapat natin i-improve. Ngayon, maliit lang talaga. Yung siguro mga 30 by 30 lang yung area namin. Pero pinapabakudan ko na ng yero, o sa amin sin yung sa Bisaya eh. Napabakuran namin, may breeding area na ako, may breeding pin ako na nagawa. Siguro mga 4 na breeding pin, and then may incubator na rin, yung pa-shoutout sa incubator na nabila natin kay Levi doon sa Davao. Maganda yung niya, kasi binigyan ko din siya ng idea sa dito sa amin, doon sa amin sa Mindanao, sa Caraga, sa Agusan del Sur, palagi nagba-brown out. So kung breeder ka, so apektuhan yung breeder mo, mga itlog, kasi pag may incubator ka, wala namang power, so wala, masasayang lang din yung pagod. So ngayon, sinabi ko sa kanya na bakit baka pwedeng lagyan ng backup ng battery or power supply. So agad naman yung ginawa ng paraan. So ngayon, maganda yung incubator, kahit mag-burn out ng isang araw, tuloy pa rin yung incubation ng mga itlog. So walang sayang, walang madidisgrasya ng mga itlog. So salamat sa iyo, Sir Levi. Nakukuha natin yun by this year. Papakita ko din sa inyo sa susunod ng mga vlog. At saka bibigay ko sa inyo yung update ng konting manuka namin. Small area lang talaga sa likod ng bahay, pero at least ma-maintain natin yung kalinisan, at saka maisiayos natin yung area, yung bago ko dalhin yung mga materialis ko. So sana mapapanood niyo yun sa sa Facebook account, Hammerfoot Game Farm. So makikita niyo yung mga update doon sa vlog. Sana supportahan niyo ako at magtulungan tayo para maiangat natin yung imahe ng small time breeder, na makapag-compete tayo kahit malaki yung farm nyo na makalaban nyo sa sabuan, at kaya nyo makipagsabayan. Yung hindi kayo ipapahiya ng manok nyo, kahit wala kayong pera na ganito kahalaga, minimum lang, pero at least yung manok nyo talagang magaling. So ang hindi lang natin may papangako na manalo yung manok, kasi hindi naman natin hawak yung yung mga fights doon, hindi naman natin
Basta ang may pangako natin na super quality yung material, talagang ipaglaban ka kahit sino pang makalaban mo, kahit management pa yun. Mas maganda yung management makalaban mo para mas doon ka sisikat, di ba? Kahit pakunti-kunti lang yung mga mga manok nyo na inaalagaan, kahit 5, 10 super quality naman. So at least yung mga farm na medyo mababangga nyo, tsaka hindi masyadong stricto, so at least kakabahan din dyan yung makipaglaban. Kaninong manok yan? Ito lang yun, galing lang yun sa backyard eh. Pero yung quality na mai-share natin sa inyo, talagang hindi kayo bibigyan sa quality. Yun, pagsisikapan ko yun na yung super quality na may produce. Sa ngayon, gusto kong may release sa inyo sorry, Bisaya na naman. Gusto kong may release sa inyo 6 to 7 months na breeding materials, kasi gusto ko from 1 month old nagkakaling ako sa selection, lumaki siya ng healthy na walang sakit, hanggang sa maibigay ko sa inyo na talagang super sa sparring, ma-spar natin, sa mapili natin yung karakteristik ng manok, balansyado, at saka talagang super mamalo. Kasi kaya nga yung pangalan ng farm ko is Hammerfoot Game Farm, kasi gusto ko yung manok ko pag i-spar, lumalagapak talaga. Ayaw ko nung walang sounds yung sparring, kasi boring. Hindi ako, kahit nung umuwi ako ng Pilipinas, nagsubok ako doon sa mga 3 wins, uso ngayon 3 wins ngayon yung mga ganun, wala nang masyadong derby bihira na lang yung derby sa amin, kasi 3 wins pa lang, malalaki na yung premyo. Sumubok ako doon, minalas ako noon kasi sa 4 na manok, lang yung fighter pa ako, 4 na manok, 1 tabla, 1 panalo, 2 talo. So talagang talaga. Pero sa akin wala naman, kasi minimum lang naman ako. Kahit talo, enjoy pa rin. Mga tropa, may pang beer pa rin. At saka nung sumubok ako, yung lahat ng nakalaban ko na nakatalo sa akin, sinundan after fight, sinundan ako doon sa likod. Grabe yung sinabihan ako, sir, grabe yung manok nyo, grabe, sobrang lakas mamalo. Malas lang talaga kasi walang noon wala kasing nananalo na dark leagues noon lalo na sa Talisay pa naman yung ko pinaghanda, kasi mga super yun mga nananalo na yun sa WPC, mga 2 times winner yun, 1 time winner. So sobrang malalakas talaga yung kaso noon na time walang Talisay na nananalo. Yung Talisay ko, yung Popeye Gray, talagang grabe, ang lakas, ang daming paa, wala lang talagang chance na mananalo. So nakakatuwa pa rin, kahit talo ka, sinundan ka ng kalaban mo, sinabihan ka, sir, baka pwede maka-acquire ng yung Talisay mo na natalo. So, nakakalain mo, kahit talo yun, sinabihan pa ako na baka pwedeng makabili sa inyo ng bloodline na yun. Grabe, sobrang lakas. Kasi pag tawag sa Tagalog, pag contact nila, talagang yung manok ko tapapapak, talagang umaangat, at saka yung paa at saka pakpak malakas. Talagang pag yung manok ko pumapalo, kahit wala yung kalaban, hindi makasabay, lagapak mo rin pagdating sa may baba pa na palo. Kaso talo lang. Pero yun, natutuwa din naman ako, kasi yung mga kalaban ko gusto mag-acquire sa akin ng manok na yun. Kaya yun yung gusto ko. Kaya Hammerfoot Game Farm talaga yung pangalan ko, kasi pag hindi lumalagapak yung palo, hindi yun Hammerfoot. Kasi di ako talaga mahilig sa yung mga single stroker. Gusto ko may show time talaga pag nanalo, lalong na pag nakadapa yung kalaban, kawawa talaga yung manok ko. Titirahin talaga
yun yung gusto ko eh. Lalo na pag nagsabayan silang dalawa, pagdating hon, papareho sila bilaya. Ang ganda panoorin. Ang ganda panoorin yung drag fight. Gusto ko yun eh. Sige, yun lang siguro, napahaba na yung kwento ko. Basta yun yung sana supportan nyo yung Hammerfoot Game Farm at saka itong channel natin, Sabong Idol. Ako nga pala si Glenn Osigan ng Talakong Busan del Sur. So, salamat sa inyong time. Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon saan man sulok sa Pilipinas at saka sa buong mundo. Sa mga kapwa OFW natin, lalong-lalo sa mga seaman, no? Salamat sa inyong time na mapanood niyo itong video na to at saka salamat.